Ayan guys, good morning, good afternoon, good evening. Ayan, shout out po sa lahat po ng subscriber ni Ate Mars, sa mga OFW, organic silent viewers, mga bagong followers ko po, mga legit, mga lumang followers po. Maraming salamat po sa panonood yun ng video ni Ate Mars nung nakaraang bagyong Karina. Ayan guys, naka-move on na tayo. Nasanay naman na tayo sa ganitong baha. So sa ngayon nakapagligpit na kami, nakapaglinis na. So wala namang gaanong nabasa. So sabi ko kasi sa asawa ko, pag may ganito kasing baha, inaano namin, tinataas namin talaga yung mga like, yung iba na mga gamit talaga like washing ref. Sabi ko sa asawa ko, pag inabot tong ano natin, wag mo nang iakyat yung mga washing, isa lang naman washing namin guys. Washing ref, kasi unang-una guys, yung taas namin, maliit lang po talaga yung bahay namin. So pag inakyat namin lahat ng gamit namin sa baba, dito sa taas, so mapupuno talaga or hindi kasya. Kasi yung taas po namin, ano lang to, mga kwarto namin. So yung mga ibang gamit namin, pag nilalagay, inaakit namin, talagang mga nasa kwarto na namin. So yung apo kong mataba, yung apo kong ano, yung isa kong anak, pinaakyat ko doon sa isa kong anak na nasa malayo sila, hindi sila inaabot ng baha. So yung apo kong maliit, tsaka yung mga magulang niya, yung kasama ko dito sa bahay. So nakiakyat kami guys, safe naman kami nung baha na yun. Nakiakyat kami dito sa hipag ko kasi sobrang taas talaga yung bahay ng hipag ko. Yung second floor niya, yung last 4 years kasi guys, inabot yung second floor namin hanggang tuhod. Kaya nabasa talaga yung mga gamit namin. Hanggang tuhod yung tubig sa second floor namin. Pero mataas na rin guys yung second floor namin ha. So yung hipag ko kasi, nung ginawa talaga yun ng asawa ko, sobra niya talagang tinaasan. Kaya doon kami nakiakyat. Yung second floor niya, siguro mga 3 dangkal pa bago siya abutin. Kaya safe kami. Kaya yun, dahil sa maliit lang yung bahay namin, hindi talaga kami like, parang wala kaming karapatang bumili ng, although wala naman talaga kaming pambili. Like, kunwari, gusto mong bumili ng sopa, yun, hindi ka talaga pwede. So, ang mga gamit namin guys, mga sa baba, mga upuan namin, kahoy or plastic lang talaga. Kasi nga, nasanay na kami sa ganitong lugar na binabaha talaga kami. So, thank you Lord, dahil safe naman kami. So, yung mga gamit, madaling palitan yan. So, ang importante, safe po kaming lahat. Mga kapitbahay ko. So, ito guys. So, maraming salamat po sa panonood nyo ng video ni Ate Mars. Maraming salamat po. Ito nga guys, napagod ako. Nakaligo ko lang. Sabi ko, magbibideo nga ako. Ayan. Ito nga guys, tingnan mo yung ano namin, kwarto namin. Magulo pa siya, yung mga damit. Ang dami ko panlaban, hindi pa ako naglalaban nung after nung baha, 6 days na ngayon, naglaba-laba ako, pero napagod ako. Kaya, ayun, hindi muna ako naglaba up to now. Ayoko naman magpa-laundry kasi yung mga anak ko nagpa-laundry sila. Nagpa-laundry na sila. So, ito medyo pag umaakit ako dito sa taas namin, siguro dahil tumatanda na tayo, nakakahingal, hanggat maaari talaga ayoko lang. Minsan lang ako umakyat dito sa taas namin, kahit ilang baitang lang to, nakakapagod. So sabi ko, magbibideo nga ako sa taas kasi pag nagbibideo kasi ako dito guys, gawa ng dikit-dikit kami. Minsan nagsasound yung kapitbahay o nagbibideo okay. Kaya sabi ko, akit ako sa taas. Ayan. Sa bakas po, nakapiligo na po ako. Tulog yung mga alaga ko sa baba. Kaya ito, nakapag-video ng Maraming salamat po sa inyo guys. Yung mga hindi ko po nabalikan, yung mga dumalaw po sa
sa akin. Inuunti-unti ko po kayong puntahan guys. Huwag po kayong mag-alala. Medyo busy lang talaga. Tsaka nung after nung bagyo guys, parang 4 days kaming walang kuryente. After nung 4 days kaming walang kuryente. 4 days ba o 3 days? 3 days yata. Tapos yung pang 4 days ng tanghali, nagkaroon na kami ng kuryente. Ayan ang kaya ayan, shout out po sa inyong lahat guys. Ayan, hindi na po ako magbabanggit o isa-isahin ko kayo, basta lahat po kayo, shout out po sa inyong lahat. Ayan, magulo pa po. Alam nyo guys, ikwento ko sa inyo, sa totoo lang pag binabaha, madali po mag-aklat ng gamit. Ang bilis nyo talaga, na halos malimas mo na lahat ng gamit para may akyat. Pero po yung pagbalik ng mga gamit, yung pagbaba, parang ay nako, parang ayaw mo nang kumilos. Parang gano'n. Parang ayaw mo na bang kumilos guys. Yung ayan, pulbo tayo. Parang after nung baha, parang ngayon lang yata ako nakapagpulbo. Ayan, ano naman tayo guys, pulbo-pulbo pag may tayo. Parang ang bilis mag-akit ng gamit, pero yung magbaba, napakahirap. Ang dami pa nga mga nakalagay sa amin na damit sa plastic. Mga malinis, na iaayos. Tapos, may mga damit din kasi kami bay sa baba, lalo na yung mga damit ko. Kasi nga ayoko nang akit ng akyat tuwing kukuha ng damit. Kaya sa baba lang yung mga damit ko, mga damit ng mga bata. Ayan. Pero, ayan, unti-unti din yun. At sana po, kung meron man, wag naman sanang ganong kataas. Sana wag na po sana maulit sa lahat po, sa buong, Pilipinas. Saan man po kayo sa mundo. O, saan mang lupalop. Sana po, wala na pa tayong maranasan na ganito. Ayan, mainit dito guys, kasi habang nagbibideo ko, hindi ako nag-electric fan. Kasi, yung cellphone ko nakapatong dito sa air cooler. So, kaya hindi ko siya magamit. Yun namang isang electric fan. Ayun nga, yung sumabog. Tapos yung isa namang ceiling fan, hindi ko maabot yung saksakan guys. Kaya, yung extension kasi niya, tinanggal kanina ng anak ko, ginamit niya, hindi na ibalik, kaya hindi ko maisaksak. So andito lang po magulo pa po ang aming kwarto, bahala na, kasi nakakapagod talaga magbalik ng mga ng mga gamit. Madali talagang mag-akyat, pero pag yung ibabalik na, ang hirap talaga. So although nasanay na rin kami dito guys, kaya nga may plano din kami na mas yun, yung alam mo na, yung 3rd floor, pero syempre alam mo na, malaking budget, hindi na, wala naman kaming pera para sa ganon. So yung panganay ko kasi guys na anak, may bahay na rin doon sa hindi talaga sila binaba. So yung isa ko naman, 3 lang kasi yung anak ko, yung isa bali magpapagawa pa lang sila ng bahay doon din sa area ng hindi binabaha. Kasi sabi ko nga sa kanila, pag bibili kayo ng bahay o lote, doon kayo sa hindi binabaha. So pag nakalipat na sila, so kami na lang dito ng asawa ko may iiwan sa bahay na to. Siguro aalog-alog na kami dito. So yun lang ang share ko sa inyo guys. Maraming salamat. Ayan, i-stop ko na po itong video ko hanggang dito na lang guys, kasi pawis na po si ate. Ayan, thank you for watching.